Sino yan? Tuloy ka. Bakit dito ako kumakain ng hapunan mo? May dining table naman sa labas. Masama ang pakiramdam ng lolo mo. Ayos na ako dito. Ay, malulungkot si Marga kapag nakita kayong ganito. Siya nga pala, balita ko, inihatid mo ang prinsesa sa bahay nila. Oo. Gusto niyang makuha ang picture ng papa niya. Nangako akong ibibigay ko. Nasa iyo, di ba? Hiniling sa iyo ng prinsesa na kunin ang picture ng kanyang ama. Baka hindi na niya natatanda na itsura ng Crown Prince. Kaya siguro niya hinihingi. Oh, sige. Walang problema. Ilalabas ko mamaya. Tawagan mo na lang ako. Ethan. Alam kong nasaktan ka sa pagdodonate niya ng iyong mana. Patawad kung hindi ko nasabi sa iyo Ang kagad. lolo kong nagdesisyon sa bagay na yan. Kaya wala kang dapat ihingi ng tawad. Ayos ka lang ba? Hindi. Masakit yun sa akin. Pero kahit na ipaliwanag ko sa'yo, alam kong hindi mo maiintindihan. Napakaswerteng tao ng lolo ko. Magandang gabi. Tara. Uy, Lisel! Kumusta na kayo? Hindi mabuti. May sakit ako ngayon. Magpa-ospital ka na. Uy, girl! Huwag ka na magkunmari-pa. Girlfriend ko siya. Napanood ko lahat. Wow, ang gwapo! Alam nyo, magpa-file lang ako ng leave of absence. Bakit? Ikakasal ka na ba? Nasa na invitation ko. Ang mayayaman hindi na kailangan ng regalo, di ba? Saan gagawin? Sa Hawaii, sa Guam? Imbitahin mo rin ako, ha? Pakikuha na nga ako ng application form. Gusto ko na kasing umalis, eh. Aba, yabang ninyo ngayon, ha? Sa tingin ko, kaya niya makipagsabayan sa kanila. Huwag ka magpapaapi, ha? Ang totoo, hindi ako ikakasal. Ano? Bakit? Teka, pinapapunta ka ba sa abroad ng pamilya niya? Paano mo nalaman ang tungkol doon? Ano? Totoo nga! Wow, hinagisan ka ng pera, tinapunan ng tubig. Sandali. Sabihin mo, tinanggap mo na ba ang pera? Umamin ka. Tinanggap niya! Napanood ako ng TV. Dapat sinabi mo sa kanila, ano akala niyo sa akin? Tapos makakasalang ka ng lalaki. Akala niyo ba gusto ko magpakasal? Hindi naman ako tanga, no? Ayoko nang tumanggap ng pera. Ang gusto ko blank check. Yun ba ang gusto mo? Simple lang yun, Lizelle. Gusto mo ba magkape tayong dalawa? Study papers mo for abroad. Yun ang magiging reference mo. Wow! Ang bilis namang naayos. Isang gabi mo lang hinanda ang lahat ng ito? Masyadong prangka si Ethan kahapon. I'm sorry. Ako na nagsasorry para sa kanya. Kung gusto mo, hindi mo na siya kailangan makita pa ulit. Tawagan mo na lang ako. Kung may kailangan ka sa kanya. Salamat sa pag-alala mo. Pero may mga problema na kami lang ni Mr. Park ang dapat na umayos, di ba? Magpapakasal na rin naman kami. Kaya tutulong na rin ako sa problema ninyo. Mukhang marami ka nang naging fiancé, ah. Anong ibig mong sabihin? Ang alam ko, naging fiancé ka rin noon ni Professor Nam, hindi ba? Sinabi ba yan ni Jordan sa student niya? Alam ng buong department. Chismis lang yun. Maraming chismis na gaya niya nang lumabas tungkol sa akin noon. Nasabi ko na rin yan kay Mr. Ethan Park. Pero hindi siya naniwala sa sinabi ko. Kaya hindi mo na kailangan makipagkompetensya pa sa akin. Naiintindihan kita. Kung ganun kagwapo ang boyfriend mo, magsiselos ka talaga sa lahat ng mga babaeng makakasama niya. Hindi kita pinagseselosan. Hindi ito alam ng iba, pero si Ethan maalalahanin sa kapwa niya. Alam kong naaawa siya sa'yo at nasaktan siya para sa'yo kaya inayos niya ang problema. Tumutulong lang ako sa kanya. Ang totoo, gusto ko na talaga siya noon pa. Lisel, Oh, hi, Professor. mukhang may malalim kang iniisip ah. Nakita ko ang balita. Ano?
Marami nakakakilala sa'yo, di ba? Nag-file ako ng leave of absence. Nasabi nga ni Yvette na inayawan ka ng pamilya ng fiancé mo. Hindi po ganun ang nangyari, sir. Kung ganun, hindi ka talaga ikakasal. Hindi ako baliw. Bakit ko naman pakakasalan yung lalaking yun? Samantalang umiibig ako sa ibang lalaki. Alam ko yan. O sige, kung sinadya niyang lituhin ng media para mailayo sa'yo, kahit na diplomat siya, kung ganun, ikaw talaga ang prinsesa. Paano mo nalaman yan? Totoo ba? Ha? Hinuhuli lang kita. Pero sir, itatago yung sikreto ko, di ba? Nandito na tayo sa inyo. Dahan-dahan. Salamat sa paghatid niyo sa akin dito sa bahay. At salamat sa pagpapahiram sa akin ng mga libro tungkol sa incense pouch. Pamahalin ng mga yan, huwag mong tutuluan ng laway, ha? Si sir naman eh. Buong araw ba kayong haharang dyan sa daan? Ha? Bakit hindi kayo tumabi? Anong ginagawa mo dito? Anong ginagawa ng professor mo dito? Hinatid niya ako dito. Pero bakit? Bakit ihahatid ng lalaking professor ang estudyante niyang babae sa bahay nila ng tirikang araw? Siguro naghahatid ka lang ng babae kung gabi na. Anong sabi mo? Pwede bang magsalita ng ganyan ng mga professor? Huwag mo akong pansinin. Siguradong mas malaki ang problema mo kaysa sa akin. Wala kang alam tungkol sa akin. Alam na ng buong bansa na desperado ka na dahil ipamimigay na sa ibang mamanahin mo, di ba? Ang balita ko, hindi rin totoong ikakasal ka na dahil sabi niya, may iba na siyang mahal. Sino ba siya? Nakita kong bumaba ka sa kotse niya. Sa tingin ko, hinatid ka niya rito pagkatapos niyong mag-date. Isipin mong sa'yo ang bahay at magpahinga ka lang dyan, ha? Relax. Hoy, huwag mo tingnan yan! Mga litrato ko yan! Dapat tingnan ng fiancé ang old pictures na mapapangasawa Basta! niya. Akin yan! Siya ang totoong nanay mo. Sigurado ako siya nga. Sa mga oras na binabasa niyo to, nasa eroplano na po ako papuntang Egypt. Hindi po kayo pinapayagan lumabas ng bansa. Kukumpiskain ko ang passport niyo. Ano? Sinabi mo sa mama mo? Para kapag may nangyari sa akin, ikaw ang mananagot. Mama, sa mga oras na binabasa mo ang sulat na to, nakasakay na po ako sa eroplano papuntang Egypt. Ano? Aeroplano? Yun ang sulat mo? Ang sabi dito sa sulat, gusto niya niyang iwan ang pamilya niya. Nabuntis mo ang anak ko? Ha? Hindi po, ma! Hindi mo siya buntis. Congratulations, Mrs. Kim. Magkakapula na Hindi. Ang totoo, tuto lang aking pamilya sa relasyon namin ng anak nyo. Gusto nilang paglayuin kaming dalawa. Kaya nga naisipan namin ni Lizelle na umalis na lang. Humihingi ako ng permiso.